For today's ganap, samahan nyo kami sa aming 6-day trip to Italy. Kung saan pupuntahan natin ang Milan, Lake Como, Florence, and Pisa. So nagbook kami ng ticket from Frankfurt International Airport to Linate, Milan for around 185 euros. Wala pa yung baggage. After 1 hour 15 minutes na flight, dumating na kami ng Linate, Milan at nag-check-in na rin kami sa aming Airbnb apartment. At syempre, ang aming first destination is Jollibee dahil wala nito sa Germany. Kinagabihan, dumiretso na kami sa sentro ng Milan. At pinuntahan namin itong Galleria Vittorio Emanuele II. Napakaraming tao nung araw na to kasi December 8 yan. Immaculate Heart nung araw na yan, kaya punong-puno ng mga tao. At nandito rin yung kanilang mga luxury shops. Ayan, nandito yung Christmas tree ng Dior. At nandito rin sa Galleria yung mosaic ng bull. Ayon sa paniniwala ng mga taga rito, pag tinungtungan mo yung testicle ng bull, gamit ang iyong heel, umikot ka ng 3 times, it will bring good luck. So, good luck na lang talaga. At after nga niyan, umikot naman kami sa kanilang Christmas market. Kahit na maulan, hindi pa rin papatinig ang mga tao. Dito sa Christmas market, narito ang kanilang mga delicacies. Hindi mawawala ang kanilang salami na iba't ibang flavor, mga cheese, at ang kanilang panettone. Then, nag-grocery kami para makatipid at, syempre, nag-celebrate kami nung gabing yun sa aming apartment. At trinay ko na nga rin itong kanilang panettone na available tuwing Christmas. Yan, ganun. Hindi. Para siyang chiffon cake na may pasas. Tapos may orange na session. Ganun nga, fruit cake nga sa atin. Sa atin lang medyo flat. At syempre, tinapos naman ang gabi with Aperol Spritz. At ito na nga ang day 2 ng aming Italian trip. Ching ching! Kinabukasan, Milan pa rin ang itinerary namin at nagtungo naman kami dito sa Mercato. Sakto na merong bukas na Mercato malapit sa amin. So, nandyan ang mga iba't iba nilang tinda, mga gulay, isda, prutas, mga parang ukay-ukay na mga damit. Napakamura. Dahil nanigurado akong may extra baggage pabalik, nakabili ako ng maleta dito sa halagang 25 euros. Bumili ng maleta. Hanep. Pumunta naman ang dala. Pagbalik bumili ng maleta. After naming mamili, nag-change outfit na rin tayo. At tumiretso kami sa Milan Cathedral para sa aming appointment na makapasok sa loob ng cathedral at the same time sa terrace at sa kanilang museum. We booked online in advance para masigurado ang ticket namin. Around 27 to 30 euros. The terrace offers breathtaking 363-degree views of Milan. At meron din itong unique rooftop walkways. You can reach the terrace via stairs, mga 250 steps, or elevator, pero extra bayad pa yun. After na-experience sa taas, dumiretso na kami sa loob ng cathedral. Ang Milan Cathedral ay 5th largest church in the world, with over 3,400 statues, and it took nearly 600 years to complete. And included sa tour namin itong Milan Cathedral Museum, kung saan located siya sa Royal Palace. At dito rin matatagpuan ang sacred treasures and relics. And then after that, tumiretso kami sa cafe malapit sa museum. After that, tumiretso kami sa Sforza Castle. At dito nakita namin may nagpipicture. Inalok kami at piniprint out na siya after for 3 euros. Ayan. And then after that, naglakad kami from there to Chinatown. Nagtry kami ng iba't ibang street foods. At ito na ang day 3 ng ating trip sa Milan. And for today's ganap, pupunta naman tayo sa Lake Como. Pero dediretso tayo sa Varenna, Esino. And then from there, sasakay tayo ng barko patungo sa Bellagio. From Milan Central Station, nag-train kami papuntang Varenna, Esino for around 10 euros. So, nandito tayo sa Lake Como. Ang linaw ng tubig. Try natin. Oh, wow, ang lamig. Amoy Pinas. Oh, di ba? And then from Varenna, Esino to Bellagio is around 3 to 4 euros. Mga 15 minutes lang ang biyahe. Para ako nitong pauwi ng Mindoro. Namiss ko tuloy umuwi ng Pilipinas. Parehong-pareho siya ng Roro sa amin. So normally, dinarayo ito tuwing summer. Pero dahil December, off-season kami pumunta, ewan ko, mas na-enjoy ko siya kasi wala masyadong tao. Wala masyadong mga turista. Pero konti lang yung mga restaurants na bukas at mga cafes. Around 1 to 2 hours malilibot nyo yung buong Bellagio kasi maliit lang siya. At syempre, gelato. Hindi mawawala kahit na winter.
Bumili na rin ako ng magnet souvenir and of course, leather bag. Maganda ang weather, maaraw, kahit na malamig. At para masulit ang Lake Como, we are off to our next destination. Dito pala sosyal, oh. Dito ka lang maglalakad na naka-red carpet. Look. At dito may napasok din kaming simbahan na puno ng Belen na crochet. Gawa siya sa crochet, iba't ibang klase ng Belen. After that, pre-Italian dinner dahil kumain kami sa Chibugan sa Filipino restaurant in Milan pagbalik namin ng gabi. Kung saan malapit lang din sa aming Airbnb. At kinabukasan, nag-take out pa nga kami ng pansit at isang barbecue para sa biyahe namin papuntang Florence. From Milan to Florence, nagbook kami ng train for around 55 euros. Balikan na yun. Outfit check, nasa Italy pero pang Russia ang outfit. Charot. Nagpunta na rin kami sa oldest perfumery dito sa Florence. Then after, nag-try kami ng Italian food, of course. Ito yung pinakamurang na-try namin. Lahat ng ito for 12 euros. 4 euro for tiramisu. And then, nag-check-in na kami sa aming Airbnb or aming apartment that I booked from booking.com. After namin mag-check-in, diretso na kami sa Pisa. Since medyo malapit lang siya, mga around 1 hour, nag-book kami ng ticket. Doon na kami bumili sa machine for around 10 euros. Hapon na rin nakarating kami at naabutan nga namin ng sunset dito. Maliit lang pala ang Pisa, kayang-kaya mong ikutin ng half day. Since it's off-season at saka medyo gabi na rin, wala na masyadong mga tao dito. Kaya naman ang mga souvenir nila is almost 50% off. Dahil na rin Christmas season nung pumunta kami, ayan, marami pa rin Christmas tree and trinay din namin ang kanilang Christmas market dito sa Pisa. Cheers! Chin-chin! At from Pisa, bumalik na rin kami ng Florence. Sumundot lang talaga kami sa Pisa para naman makita namin. At kinabukasan, nagkaroon kami ng time na libutin ang city ng Florence. Buongiorno, Florence. At talagang nakakamangha naman ang ganda ng Florence Cathedral. So this is the Duomo, officially called Santa Maria del Fiore. So it took over 140 years to complete. And the exterior is covered with pink, green, and white marble. At sa gilid ng cathedral kami nag-breakfast. Hindi ako sanay kasi masyadong matatamis ng breakfast nila. Pero ganun talaga, pag ikaw ang dayo, ikaw mag-adjust. So this is breakfast with a view. Ba't gano'n? Parang may naiinggit. Doon sa dalawa. Charot. Sobrang na-impress talaga ako sa Florence. Isa ito sa mga aking balikan. And for lunch, we had pasta, antipasti, and steak. May nakita kasi kaming murang steak dito. Parang all meals, lahat na to nasa 30 euro lang. And for dessert, we got affogato, vanilla ice cream with espresso. So thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!